So, it's Saturday, nice weather, nice sunshine. So, starting the walking exercises. So, I'm going to Henlong from 140 to 144th. So, walking lang. Mag-walking ako. So, siguro ko mula dito hanggang sa Henlong, mula sa bahay, mga 20 minutes walk. So, back and forth, more or less, maka isang oras ako ng walking. Diba? Para walking exercise kasi it's very nice weather today. It's like, I think 14 degrees right now. It's 11 a.m. So, walking muna tayo. Dito pa rin ako dadaan sa daanan ng mga bus. Hindi ko talaga dinala yung, I didn't carry my compass card because I'm gonna walk to buy groceries. So, Saturday, instead of hindi makapag-start ng walking na, pinitensya ba? Pinitensya. Sabi nga, pag Holy Week daw, magpinitensya. So, maglakad. Ayan, I just started walking for like 8 minutes. I'm starting sweating already. It's very beautiful day today. Thanks, Lord Jesus Christ, for another beautiful day in my life. Ayan. I'm going to Henlong. So, we'll see how many minutes from my apartment to Henlong. Ayan, ang Houghton Park. So, madadaanan natin ang Houghton Park. It's going there. But since I'm going to Henlong, so I don't have to go to Houghton Park. Ang gaganda na ng mga halaman, guys, oh, dahil spring na nga, ayan, oh. Mga namumulaklak na. Ganda na, oh. So this area here, the train. So this trail, it's Houghton Park also, going to Houghton Park, that area. So, malapit na tayo sa Henlong. Getting closer to Henlong. So, I think, yeah, 15 to 20 minutes if you walk faster. So, ayun o, maganda ang train. Ayan, kakahuyan. So, springtime na, nagmo-mow na sila. So, we're here in Henlong. Ayan na, dito na ako sa grocery. So, I think it's only 15 minutes, guys. I'm gonna check again when from here going back home if how many minutes really. So yeah, I'm here already. Yan. Ayan guys, nakakuha ako ng free sample na pansit dito sa Henlong. Nagpapasample na rin sila, parang Costco. It's okay. So ayan, free sample natin, oh. Hindi pa naman ako nakakakain. Hindi pa pala ako nakainom ng aking Pinot Gris. 11 a.m. na kasi nagpalaga lang ako. So, iniwan ko siya mainit pa para sabi ko pagbalik ko, iinumin ko. Ayan, oh, free sample, bagong luto dito sa Henlong. In fairness guys, ang sarap. Ang sarap ng pakatimpla, manamis-namis. Guys, oh, another sample dito sa area na to, sa may mga
vegetables and fruits. Mabubusog ako nito bago ako makauwi sa bahay. Ayan na. At pila din ang ang Pilipino, pila din ang Pilipino restaurant dito sa loob ng Hinlong. Grabe, ang daming nag-groceries ngayon kasi kahapon siguro yung mga tao hindi lumabas, nakasarado yata at kahapon. So ang dami na nag-yan o. Ito may atis, ang mamahal guys ng atis, ayan o. All $11 na yan plus tax. Ito yan, meron din dito. At ayan, ang daming langka o. Kaso mo, mabigat maglalakad ako. So siguro isang piraso lang nitong langka ang kukunin ko. Ito, ang passion fruit. Ay, ano mga ba to? Dragon pala, dragon. Dragon fruit. Ayan, ang price niya o. Tapos ito naman ang golden dragon fruit. Mas mahal, $7.99. Ito $2.99 per pound. So $3 na rin yan. So, ang kukunin ko lang dito ay avocado. Ayan o. Marami pa akong sa bahay eh. Hindi ako pwedeng bumili ng marami kasi maglalakad ako, mabigat magbitbit. So, pumunta ako dito sa Hinlong kasi bukas magluluto ako ng clam chowder sa church. At meron din ditong mga yung parang malapit na masira. Ito, sinisale na nila. Sinisale na yan nila. O, mura-mura na yan ng konti. Yung saba, ayan ang presyo. O. Kasi maiitim na yung balat niya. Ito din, o. Eh, hindi ako bumibili niyan. Hindi ako, guys, nabili nitong mga sinisale na kasi unless na gagamitin ko na siya right away. Sisira. So, tikman natin tong ating free. No. Mango saka malagkit. Sarap. Nilagyan ng gata. Sarap din. Fresh mango. Busog na ako nito. Pagdating ko sa bahay, di na ako makakakain. Ayan o, ang daming langka dito na buo o. Ito, avocado ang kailangan ko. Yan. Hindi ako pwede masyadong mamili ng marami kasi marami pang laman ang rep ko. Yung mga kailangan ko lang kukunin ko ngayon. So, dito ang avocado guys ay $1.69. Kumbaga half price siya kumpara sa Safeway. Kaya lang syempre hindi magandang klase. Sa Safeway kasi premier yung klase ng avocado na tig $3. Avocado. Tapos ito naman, ito nakapak na, ayan, 4 na peraso, $3.75. So, this is the area of vegetables from different countries. Ito yung puso ng saging na hiwa-hiwa na. So, today, no, at ito yung lemongrass na fresh na pwede mo siyang itanim. Kahit wala tong ugat, nagkakaugat to kapag itanim. So, kukuha ako nito at itatry ko siyang itanim. Madali kasi pabuhayin ang lemongrass yung mga ganitong fresh. Yan As long as may natira siyang konti dito, ayan pwede pa tong mabuhay, magkakaroon siya ng ugat kahit matagal na tong nakahang. So ayan Yan bulaklak ng ito yung bulaklak ng ng sampalok, diyen ang tawag nila $2.45. Ayan dahon ng sili, $1.99. Ayan Cassava leaves. Oh, wow. May cassava leaves. Parang gusto kong kumuha nito. Ay, ang tigas. Wala, matigas na. Ayoko.
Super tigas guys ng cassava leaves, so hindi na yan pwede gulayin, iba na lasa. At ito, may kangkong, ayan o, kangkong, sariwa pa yung kangkong niya, ang ganda pa o. Wow, ang mahal, 449, all plus tax pa yan. Ayan ang mga presyo niya o, saluyot. Ayan o, yung jute na hindi ko to pinapansin dun sa garden ko, itinailang ng ibon dito o. $4 ang isang ganito. So today, no malunggay. Ayan ang mga taro o, 416, 446, depende kung ilan ang timbang niya guys sa presyo nito na mga taro. Ayan o. So, ang ipinalit nila ay saluyot. Saluyot din to eh. Ayan o. Hanap ako ng beets. Oh, may celebration doon. Yung workday daw. Nag-celebrate sila ng birthday nila dito sa Hinlong. Ayan. So naghahanap-hanap yung beets kasi magbi-blender ako ng pampaganda sa blood circulation. Ito yung garlic na isa lang ang laman sa loob o, makabili nga nito at makapagtanim. Ayan o, nabubuhay na. Organic siya. Itanim ko nga itong ganito. Ayan o. Ayan. So, solo garlic ang tawag nila. So, walang beets. Ko rin ang beets, ayan. Ito yung ugob sa Bicol o breadfruit, pero ayoko niyan ngayon. So bibili lang ako nito siguro ng mga 2 peraso lang guys, kasi so 2 peraso lang kasi hindi ko naman kasi nauubos agad na dadaray out sa ref, sa fridge. Diyan yung mga area, ito yung puso ng saging na ikaw ang magagawa. Ayan. Ano kaya to? Magay mo. Ito ang hindi ko alam kung ano to. Kasi hindi nila hindi. Yan, ginger na organic. Oh, may black garlic sila dito. Makabili nga. Ito ang kailangan ko, black garlic. Ayan. Ay, thank you. Nakatagpo ako ng black garlic. Nakabili. Ito yung single garlic. Ako, ang bit-biting ko ay mabigat pa uwi. Naparami ang aking pinamili. Mabigat maglakad. Wala akong compass card, iniwan ko. Kasi wala akong balak na sumakay. At ito yung sariwang alamang. Ayan, oh, yan ang binibili ko, sariwang alamang. Uy, may dilis na tuyo. Kaya lang, nangangamoy ang bahay kapag ito ang niluto ko eh. Ang sarap sana nito oh. Wag na, napaparami kain ko eh. Ayan, so iba-ibang klaseng tea rin dito. Marami. So, halos lahat nandito na sa Hinlong. Matatagpuan mo na dito yung mga bulky na ibang mga ingredients nandito. Yung langka, ito ang paborito kong bilihan ng langka. Marami kasi ditong langka. Kaya lang hindi ako kumuha ng langka kasi ang bigat magbitbit. So, kung makabalik ako bukas ako bibili ng langka. Meron pa akong nasa freezer na langka.
Kasi pinipreser ko kasi pag di ko nauubos. Mabigat to kasi kumuha ko ng maraming blackberry ko, 4. So, meron na pala ditong mga ipikasin to. Ayan. So, dito na ako bibili. Hindi na ako kasi mas mahal sa Filipino store. Oh. Ay, hindi. Parehas lang. $9.99. Parehas lang pala. Ang ganda ng ano, oh. May second floor din to, guys, oh. So, ayan, guys. Naka $100 din ako. $99.99 ang binili ko. So, $100 din yan, including tax. Isang bag lang yan. Ito lang yan siya, oh. So, papakita ko sa inyo kung ano yung mga laman yan. So, kung ita-translate nyo sa Philippine money, yung $100 ay nasa 4,200 pesos na. So, yan. Ganyan kamahal dito guys sa Canada. 4,200 pesos. Ang grocery ko, hindi pa yan kumpleto ha. So, good for 1 week lang to guys. Not even 1 week kasi hindi lahat to kumpleto eh. Yung kulang-kulang sa mga ingredients ko sa bahay, yun ang pinamili ko. Ganyan kamahal dito sa Canada guys, ang buhay. Now, let's do the timer. From Hinlong to home. How many minutes? So, I'm gonna check the timer and then I'm gonna timer it. Because I'm gonna walk. Heavy. It's heavy. My groceries now. Because I have a kamote. Yung kamote, $5 guys. Isang pack. 5 pirasong maliliit na kamote, $5. I checked the time, 11:57. So let's start walking now. So I'm walking now, 11:57. Then I'm gonna check the time when I get home. How many minutes? So my plan is to buy only garlic, clam chowder, beets, and yeah, then I saw something that I need that I don't have anymore, then I buy more. And eggs also, I got the free-range eggs, like organic eggs. So yeah, naglalakad ako, wala akong compass card. Mabigat magbitbit, kaya lang okay lang. Dalawa naman yung kamay ko. Pagsasalitan ko na lang. Ayan, oh. So, ganun talaga ang buhay pag wala kang sasakyan. Ang mahal kasi magkaroon ng sasakyan, guys. Dati, $800 ang monthly mo sa sasakyan. Gas, insurance, lahat-lahat na yan, maintenance. Ngayon, nagmahal ang bilihin. So, more or less $1,000 na ang kailangan mo every month. So, bakit ako kukuha ng sasakyan kung mamumroblema lang din naman ako sa gastusin, di ba? Ayoko dagdagan ang stress. At kapag sobra kang stress sa mga gastusin dito sa Canada, isa yan sa magiging cause ng sakit mo. So, ayoko magkaroon ng sakit dahil sa stress. Kaya, magtiyaga na lang ako maglakad, mag-bus. Compare mo sa bus, ang 3-zone ng bus ay $156 lang. So, kung may bus ka, every month, $156 lang magagastos mo. I-compare mo sa $800 or $1,000 para sa sasakyan. Unless kung ang sasakyan mo ay Tesla. Ang Tesla naman, mahal din naman ang huhulugan mo monthly. Nasa $500 kung i-mortgage mo yung Tesla. So, bakit ako mamumroblema pa? Huwag na. Magtiyaga na lang ako sa ganito. Diba? Nabubuhay naman, oh. Naka 14 years na akong walang sasakyan dito sa Canada. Canadian citizen na rin naman ako, diba? So, diskarte lang yan. So, kasi I experienced already na, you know, 2 full-time jobs. Wala nang pahinga, walang day off. And very stressful. So, ayoko na ng ganun. So, ngayon, paisi-isi na lang muna. Kasi habang nagkakaedad tayo, dapat bawasan ng stress sa katawan para hindi tayo magkasakit. Lalo na mag-isa lang ako dito. I don't have any relatives in Canada, so kailangan mag-ingat, alagaan ang sarili, i-maintain ang good health.
Ang gaganda guys ng dandalayon sa tabing kalsada dito. Kaya lang hindi pwedeng gamitin to sa paggawa ng mga sabon. Ayan oh. Ganda oh. Ayan pa oh. Ayan oh. May ano siya, may bees. Oh. Diba? Ito guys oh. Isang puno yan pero marami yan na puno. Isang umbok-umbok lang yan. Ayan oh. Ang ganda na ng dandalayon guys oh. So ganyan ang dandalayon guys pag maaraw. Bukangkang ang mga bulaklak. So, ang ganda ng dandalayon kapag maganda ang araw. Lahat ng bulaklak niya sa tanghaling tapat, bukang-buka. Ayan, oh, dami pa dito. Ayan, oh. Ayan. Ayan, oh. Diba? Ito ang ganda, oh, ang laki, oh. Para siyang daisy, yung daisy na hinahalaman. So, yeah. So, orasan natin kung ilang minutes mula sa Hinlong. Yung normal lang na walking kasi may bitbit na ako, medyo mabigat eh. So, we are here now in the corner of 140 Street. Nabubuyoy. At nandito rin ang Pilipino ng bakery, Aling Mary. Diyan, ang sikat na Aling Mary dito sa hilira na to. Apartment siya sa taas at itong baba niya ay puro business lease. Ayan. Chibugan, Pilipino, fast food. Ayan dyan. At ang sunod ay yung paborito ng asawa ko na Vietnamese Pho restaurant. At sunod na siyempre si Aling Mary's ng pandesal. At doon naman yung Huda supermarket. I think Lebanese store. Ito, I'm not sure. This one, halal meat. So they are selling halal food, halal meat. At doon naman yung aming area. Wow, ang ganda ng cherry blossoms guys. So, ayan, buhay na buhay ang mga cherry blossoms ngayon dito. So, medyo malapit na, mga 5 minutes walk pa hanggang sa bahay. 2 kanto na lang. So, 2 blocks away from Aling Mary's store. Yan guys, magaganda yun dito sa daanan. Ang gaganda oh. Kahit apak-apakan mo pa yan, because maraming dumadaan dito, inaapak-apakan yung mga dandalayon, pero namumulaklak pa rin sila kahit flat na yung kanilang katawan. Sarap ng init oh. Gumaganda yung aking mukha sa init. Namumula-mula, nagpipinkish. So itong area na to, itong yan, daanan na yan, diretso yan, puro yan dandalayon. Ayan oh. Hanggang doon yan, hanggang makarating doon sa bahay yan oh. Yan, yung mga gilid na yan, puro yan dandalayon, yung mga madilaw-dilaw na yan, dandalayon lang lahat. Ayan oh, di ba? Kita nyo oh, dami oh. Kaso hindi ko yan pwedeng panguhanin. Kasi hindi yan pwedeng gamitin sa sabon guys. Contaminated kasi yan ng mga oil ng sasakyan. Kasi tabing kalsada eh oh. It's not good to use for skincare products guys. Itong mga dandalayon dito sa tabing kalsada. Ayan o. Ganda o. Diba? Isang puno lang yan pero tinan nyo yung bulaklak ko. Ang dami, more than 10. Ayan o. Andun pa sa loob nitong bakod. Private property itong ano. Siguro tatayuan to ng apartment itong area na to. Kaya may bakod na. Dati walang bakod to eh. So once tatayuan na ng mataas na building or apartment, pinabakuran na nila yan. Ayan o. Kadami o. Sa loob o. Naninilaw o. Parang yung dun sa backyard namin sa bahay sa Washington. Ayan. Dati ang dami dito. Ayan o. So dito guys, ito bike area to. Dalawa yan yung daanan dyan para sa tao. So walking street, ito biking street. At ito yung kalsada katabi. Ayan o. Ganda ng mga dandalayon guys o. Ang ganda tingnan o. Meron pa rin siyang dumadapong bis kahit pa paano. Ayan o. Ang ganda o. Ayan. So dati punong-puno to ng mga dandalayon. Hinawan na nila. Yung city government hinahawan yan, nililinisan. So mahal ang bayad. Mahal ang bayad guys na naglilinis dito ng mga street. Ayan o. Kita nyo ayun o. Puro naninilaw, puro yan dandalayon. Ayan o. Dami yan o. Ayan o. Diba? Puro yan dandalayon dito sa harapan ng building ng apartment namin. Ayan o. Ganda o. Diba? O. Ganda o. Dami yan o. Hinahawan-hawan lang yan dito guys. Kasi damo lang yan sa kanila dito sa Canada. Ayan.
Kadami niya, no? Ayun, no? Naninilaw na doon sa area na yun. Mas marami doon. Ayan. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, mga kumpul-kumpul dandalayon yan. Ayan. Ayan, oh. Left and right. Sa biking area. Ang kapal, oh. Ang ganda, oh. Ayan, oh. Diba, ang dami, oh, guys. Oh, ang ganda, oh. Ganyan kung lumago ang mga dandalayon, guys. Oh, ang ganda, oh. Dami, oh. Ayan. Ayan, natutuwa ako pag nakikita ko to, eh. Pag lumalabas ako sa umaga. Kaya sa tanghali, kasi tanghali na ngayon, eh. Ayan, oh. Dami, oh. Ayan. At ayun ang aming building apartment. Last na building siya. Isang area lang to na tabi-tabi yung mga apartment. Yan. So, tatawid na ako dun sa kanto na yun. Sa may karatulang tawiran ng tao. So, here in Canada, guys, you only should cross the street kapag may sign ng crossing. Ayan. Di ba? So, yan ang sidewalk dito sa Canada. Mayroong sa biking area. Ito yung biking area na dinaanan ko at yan yung sa tao. So, yan. Tatawid ako dito. So, ayan. Biking area at walking area besides the road. Ito yung road, oh. Yan ang aming apartment. So, tawid na ako. So, ayan guys, ang ganda ng mga dandalayons, diba? So, tawid na, si Inday. So, dito hindi ka pwede basta-basta tumawid, lalo pag maraming sasakyan. At yung may mga sasakyan naman, pinapatawid talaga nila yung mga tao kapag nandun ka sa area ng tawiran. Ayan. Ganda. At ito, ayan, pag ganyan na siya, yung bulaklak ng dandalayon, pwede na yan guys, pang tanim. Yan, tinatinatang yan ng hangin, tinatalsik yan, at kung saan yan tutubo. So, yan siya. So, yung pag gano'n na siya, putik na parang kuton na yung itsura niya, pwede na siyang pang tanim. Kasi dry na yun, mabubuhay na yun. Kaya kumakalat ang dandalayon dito sa Canada kung saan-saan. Lalo pag spring, ang ganda na. Springtime na kasi ngayon eh. So, eto, dito na ako sa apartment. At syempre, kailangan ng pub para bukas. Nakapula yan. Kapag inano mo to, tinats mo yan, nagi-green. So, buksan na natin ang pinto. Ay, ayaw gumana. Nagpula uli. Ang bagal ko kasi. Ayan, kailangan mabilis ka. Ayan. Kasi pag mabagal, hindi gumagana. Ayan. Oops. Ayan. At syempre, dito, sa elevator ay gagamit ka rin ng pub. We're gonna check how many minutes from Hinlong to home. So, from Hinlong to home, it's 20 minutes, guys. Kasi, nagpahinto-hinto ako kasi nga nagbibideo, pero seconds lang yun. So, straight, walang hinto-hinto, 15 minutes. So, 15 minutes to 20 minutes Hinlong from here in our apartment sa may likod ni Aling Mary. So, yun guys, sa araw na ito, diba? And I'm gonna show you the groceries I bought. Kung ano-ano yung nagkakahalaga ng $100 dito sa Surrey, BC, Canada. So, like I said, I'm gonna show you what I got for in the grocery for $100 or in Philippine money, 4,200 pesos. So, here you go. Here. So, I'm gonna focus the camera. So, this is what I got. Egg, pre-arranged eggs, 1 dozen, and tinapa, smoked fish, at kajuice, 4 pack. So, each pack is like $4.50. So, this one more or less $19 or $20. And this one, $6.99. So, I got 4 of these kasi kinakain ko siya na parang dark chocolate, guys. This is my replacement for dark chocolate, black garlic, and then turmeric. Ayan, oh, may presyo pa siya. So, siguro kung mga 3 times ko itong dagaan to. And ito, yung garlic na kagaya nito, kung ano yung laman nito, guys. Ipapakita ko sa inyo yung laman yan. Tapos ito siya, 2 lemon, 2 lime. 2 lemon, 2 lime, and 2 beets, 1 is small and 1 big size. And this is the sweet potatoes, 5 pieces for $5. And the avocados, 4 pieces na $3.75 ata yung sa isang pack. At ito ay $1.79 ba yun?
Yung presyo nitong 4 na piraso, each 179. So, times 4 yan. At ito yung ating lemongrass na itatanim ko. Ayan, oh. Wala siyang ugat pero magkakaugat yan. Kasi ganyan yung ginawa ko sa Washington. Kaya nagkaroon ako ng lemongrass na plant doon. At ito yung 2 pack of clams, guys, na gagawin kong clam chowder tomorrow for the chart. So, this is the total of groceries that I got for $100. And in Philippine money, 4,200. So, this is not even this. If you're gonna eat this every day, it's gonna be 3 days food, guys. So, that's how is very expensive to live here in Canada. So, kaya kung kayo mga nagbabalak mag-immigrant, so ihanda nyo ang inyong sarili. So, like I said, I'm gonna show you what is in here. Kasi single black garlic to, hindi yung kagaya nung maraming clove sa isang ano, ayan, oh. Masarap to, guys, eh. Ay, maliliit siya, hindi siya kagaya nung sa San Gibin. Ayan, oh. Maliliit kasi to. Ito siya, oh. Ayan, oh. Yan yung laman niya, so. Sarap kasi. Matamis. So, ito yung pamalit ko sa dark chocolate. Once I have this, I eat this like dark chocolate. So, dark chocolate is very good for our body and black garlic. Some people, they add this for soup, but I don't. I eat like this pure. It's so good. So, ayan. Ganyan kamahal dito sa Canada, guys. Yan lang ang nag-grocery ko for $100. So, good for 3 days food. Pero yung avocado ko, good for 1 week na yun. Kasi 1 avocado a day, minsan 2 avocado a day ang ginagawa ko. Depende. Yung iba sabi nila, nahihilo sila after kumain ng avocado. Ako hindi. Kahit 3 avocado kainin ko, hindi ako nahihilo. So, depende kasi yan sa system ng katawan natin. So, ang recommend kasi ng doktor sa mga matatanda na sa mga senior, half avocado a day lang. Kasi ang taas ng potassium ng avocado. Eh, ako naman kasi pala ihi. Once ihi ka ng ihi, syempre, yung potassium mo sa katawan, naiihi mo yun, lumalabas yun. So, ganun yun, guys. And maybe you gonna ask me why I only got few from groceries because I have a lot of stocks. The other day, I did groceries. I think I paid more or less $300, guys, last week. So, some are not here. So, this is in my fridge, guys. So, see? May kiwi, may apple na hindi naman kinakain. Tira pa yun ng asawa ko nung last time na pumunta siya dito. Dumating siya ng February. And ito, ayan, oh. So, magdalawang buwan na yung apple, guys. So, ayan, tinan nyo. Ang ganda pa din, oh. Malutong pa rin yan. 2 buwan na yan sa rep. Yan, may cucumber ako. May bread galing sa church. Binigay na sa church. Ayan, may spinach. Ito yung parsley ko, tsaka coriander. Ito yung papaya. So, marami pa akong laman sa rep. Kaya lang, syempre, gusto ko magawa ng smoothie. Tingnan nyo to, oh, mga basura na. Iniipon ko yan kasi nilalaga ko yan, guys. Ginagawa ko yan kasama sa tea. Ayan, oh, may pineapple din ako dito. At ito, source of coconut water. 100% source of natural electrolytes. Maganda yan kapag pinagpawisan ka ng bonggang-bongga. Kagaya ngayon, pinawisan ako bonggang-bongga. At ang freezer namin ay, ayan, punong-puno yan. Oh. May ice cream pa ako dyan, guys. Oh. Hindi ko yan kinakain. Ano to? 2 months na rin yung ice cream ko, guys, dito. Oh. 2 months na yan, yung ice cream. Yan, may chicken feet ako. So, magluluto kasi ako ng chicken feet, guys. Ay, ito pala. Ribs pala yan. Kasi na yung chicken feet ko? Nakatakbo yata. Naku, hindi. Iba to. Ayun, ang aking chicken feet. Oh. Hinati ko kasi yan. 3 pounds kasi yung chicken feet. So, ito kalahati. 1.5 pounds. So, iluluto ko siya ngayon. Kasi ito ang aking lalapangin. Kasama ng aking quinoa rice. Ayan, oh. Dami kong ano, guys. Oh. Punong-puno yan, oh. See? So, punong-puno ang rep, guys. Walang tagakain. Kasi nga, ayoko talaga magkakakain. Wala na ako masyadong gana, guys, kumain.
Ipuprosin ko pala muna itong aking clam kasi bukas pa ito lulutuin ng maaga pagpunta ko sa church. So, ganyan ako guys. Mahilig ako mag-stock ng pagkain kasi just in case gusto ko. Pati yung tinapa. Nagugulay kasi ako. Ang nilalahok ko talaga tinapa. Ayoko ng mga baboy-baboy na lahok sa gulay. Mas gusto ko tinapa. Masarap kasi ang tinapa, malasa. Itong ka-juice guys, kailangan ipipreser din to kasi binili to na naka-freezer kasi sa Hinlong, kaya ipipreser ko rin siya dito sa bahay kasi hindi ko pa naman siya lulutuin eh. Nag-i-stock lang ako. Siguro tatanungin nyo ako kung ano yung mga laman ng freezer ko. Mga stock yun guys. Ang laman ng freezer ko ay chicken feet, ribs, isda, fish na mga frozen, tapos ano pa ba? Yung dumplings na binili namin sa sa Costco. Kasi itong hobby ko, gusto niya pag nag-grocery sa Costco lang. Ako naman, kung saan yung mura, doon ang gusto ko. Siyempre, alam niyo naman tayo mga Asian people, mas gusto natin nakakamura. Ang mga puti kasi guys, gusto nila yan, yung the quality, kalidad talaga. Ang lutuan ko naman kasi, the best cookware in the world, 316 titanium stainless steel ang lutuan ko. So, okay lang naman kahit hindi masyadong premier yung lulutuin ko kasi yung cookware ko, nagaano yan. So, ini-eliminate niya yung mga chemicals sa food habang niluluto. Kaya, that's my favorite cookware. Kumbaga, parang nililinis niya, tinatanggal niya yung mga toxin sa mga food